8 na po. 8 years. Ano lang po, grade 6 lang po. Kasi sa sobrang hirap. Tagal na nga. Sana daw yung una ko. Yun, mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, nandito tayo muli at mayroon inilapit sa atin na isang pamilya. Yun, alamin natin mga kalingap, mga kababayan, kung ano ang sitwasyon ng mag-anak. Let's go. Yan nanay, pwede tayo magkakwentuhan? Saglit lang. Kumusta ang pamumuhay nyo dito? Hirap kasi yung asawa ko nandoon sa sa mga kapatid niya kasi stroke na yon. Tapos ako ay sa magpa. Yung mga anak ko naman, yung iba may may asawa na. Balik 3 yung may asawa. Kaya yung 2 naman, yun ang tatatapa. Yung isa hindi pa nga nakakapagtrabaho, nag-apply pa lang. Yung isa nasa kantin naman siya. Kaso, siyempre konti lang naman yung sahod niya. Kaya yung bunso ko naman, namamasokan din katulong dyan sa, yan lang sa malapit lang, mag-aalaga ng bata. So ilan ang anak mo nanay? 7. 7. Sa 7, ilan na yung may pamilya? 3. 3. Yung 4? Siya, yung isa, saka yung isa dito, saka yung 2 na sa Maynila. Yung isa pang nandito, dalaga o binata? Dalaga. So nanay, ang anak mo, ito, ang 3 may pamilya na, no? Ito si... Yung bunso. ito ang bunso. Ilang taon ka na ate? 19. 19. Nag-aaral ka? Hindi nga siya makapagpasok. Grade 12 lang yung matapos. Wala na makatapos. Anong ginagawa mo ate sa ngayon? Yun nga, nag-aalaga ng bata. Yan lang. Babysitter. Magkano naman yung sinasahod mo ate? 1 buwan. Ano ang naabot mo sa school? 12. Nakatapos ka ng grade 12. So college dapat. Kailan siya nakatapos ng grade 12? Itong nakalipas. Dapat na siya, mga college na tapos siya college. Hindi siya nakapasok. Yung anak ko yun naman binibigay. Magkano naman ang binibigay sa inyo? Siguro nga, hindi na inaabot ng dararang para mahigit man. Kaya yung ginagawa ko, pang wala pa silang sahod, nangungutang muna. Pag padala, ibinabayad ko. Pag nakabayad, utang ulit. Para naman pagkain. Sa nakakasupport sa inyo na anak, ilan? 2 lang. 2. Ano yan, wala pang mga pamilya? Babae, lalaki? O puro babae o puro lalaki? Lalaki. Mga lalaki. So ano yung mga trabaho nila? Yung kasi, mga bakla. Mga bakla. Kaya saan? Mayroon daw kayong anak na bulag? Anong pangalan ni ate? Casey. Casey. So, pwede bang makausap si Casey? Diretso na ako. Opo. Hello, Casey. Po. Kumusta? Opo. May sakit, may makakita. Ilan taon nang ganyan yung paningin mo o mata mo? 8 na po. 8 years. Nakapag-aral siya nanay? Ano lang po, grade 6 lang po. Kasi sa sobrang hirap. So, dito ka lang nagtatambay lagi? Hindi Kasi hindi pa ako makakita. Ako makalabas. So doon sa ano mo, nakakaaninag ka? Opo. Ano yung naano mo sa... Parang yung madilim po. Pag may madilim lang po. Yun lang. Naipacheck up ba ito nanay?
Kasi walang pera po kami. Hindi. Sa ano kasi, sa pinatinin namin sa mga albularyo. Nakacheck ano naman yan sa mga doktor. Kaso, hindi yung doktor daw sa mata. Yung doktor lang sa mga, ano. Kaso, sabi nga, opera. Kaso, wala naman. At saka, may nagsabi na kasi yung isa niyang mata, na ano daw yung ugat sa pati. Kaya, nag-ano na, limit na. Kung ano naman daw, yung kabila siguro, kung may pera, pwede naman maopera, baka makakita pa. So ano yung iniisip mo ngayon na ganyan yung sitwasyon mo, hindi ka na nakita? Ang hirap po. Gusto ko man po makatulong sa magulang ko. Wala akong magawa, hindi makakita. Ilang taon na to? Ilang taon nang ganyan yung mata mo? Ilang taon na? 8 na po. 8 years. So hindi siya napacheck up nanay ng ano talaga ng special ano ba yun? Espesyalista. Espesyalista sa mata. Hindi po. Kasi sobrang Sa ano hirap. lang siya, may check up naman sa kanya. Pero hindi talaga yung sa ano, hindi talaga yung sa mata. So sa ngayon nanay sa iyo, ano yung pinagdarasal mo nanay? Ako rin nga siya makakita. Kasi hindi ako makaalis kasi inahalagaan ko siya. Sabi niya sa tabi niya. Siyempre naman kung maawa ng Diyos makakita siya, siyempre makakapagtrabaho din siya. Pagawa na po kami ng bato, nagkapagtrabaho po ako. May bahay naman kayo, di ba? Hindi naman po ito sa amin. Kay kitira lang po kami. Hikitara na kayo dito. Oo, hindi naman po ito sa amin. Kaya ang gusto niya makapagsarili din bahay. Yun lang naman yan. Kasi mahirap ang po pag hindi sa amin bahay. Kaninong bahay to? Sa lula po ko. Pulang-pula yung kanyang mata. Pulang-pula yung kanyang mata. Oh. Tagal na nga daw. Sana daw yung una pa. Nakacheck up. Pero okay na tayo mumulat. Ito lang yun na sinabi mo na may naaaninag ka pag may dumadaan, ganun. Pero itim na lang. Ate Casey, Po. nung ikay nag-aaral ba, normal yung iyong paningin? Opo, nakapagtrabaho din po ako. Mm-mm. Ano yung naging dahilan nanay? Bakit nagkaganyan yung kanyang palagay ninyo? Kasi ganito po yung, kasi po nagtatrabaho ko sa Maynila. Tapos unti-unti yung mata ko naglalabo. Tapos isang beses natulog ako, pagising ko, madilim na po yung paningin ko. Yun lang yung wala kang ibang naramdaman na Nagsasakit yung mga dito po. nung bago nanlabo yung paningin mo, gano'n na yung nararamdaman mo. Kasi sige yung trabaho ko. Ano yung naging trabaho mo dati? Dati po naging ako sa Marikina, naging tindera. Ibig sabihin, nagtrabaho ka, ilang taon pa lang ang edad mo noon? Yung pa lang po, 17 years old. Kaya ano lang ng grade 6. Kaka-graduate mo lang ng grade 6. Sobrang kahirapan. Pang ilan kayo sa magkakapatid? Panganay po ako. Ikaw, isa yung panganay, nanay. So ano sana yung pangarap mo nung mga panahon na yun? Nakatulong po sa magulang, makagawa nga po kami sariling bahay. Kasi kung saan po kami nakakatira. Ayun, nasa harap ka ng camera. Ano yung gusto mong sabihin sa mga makakapanood? Sana po matulungan po ako nila na mapagaling ang mga mata ko po. Kasi para po makatulong ko kapag trabaho na po ako. Sana po yun na po ang pakiusap ko, matulungan po ako magpagaling ng mga mata. Nakakita po ako.
Kasi hirap din ako dito sa lagayan ko. Pinapanalangin ko po. Makakita na po ako. Kasi pag minsan hirap na din ako pag-aalaga sa kanya. Gusto ko makipagtrabaho, hindi ko magawa. Hindi ko siya maiwanan. Saka gusto ko talaga makapagsarili din kami bahay. Baka daw, kasi matagal na. Baka daw hindi na, o, hindi, alam nila din kung makakapita. Pwede naman daw operahin. Pero, hindi naman nila sigurado kung kunwari maopera, kung makakita. Kasi sabi nila, sana daw, noon pa, nung bago pa, napacheck up na para na-opera na. Nya, sabi, wala naman kami pang pa-opera. 8 taon na siyang ganyan. So, ito pala si Casey ay panganay ninyo, nanay, no? Ikaw, nanay, ano nga pala pangalan niyo? Lilibet. Lilibet. Ilan taon ka na nga, nanay? Ano na po ako, 54 na. 54. Ay, bata pa si nanay. 54 years old. Si tatay? 57 na. So, yun sabi nyo kanina, na-stroke din siya, tama? Po. Pero nakakapaglakad naman. Pero hindi naman siya nakakapagtrabaho. Kasi ang iniisip namin dito, nanay, no, yung umpisa pa lang, bakit hindi siya napacheck up, kumbaga, dun sa mata? Wala po kasi Walang kami pera. Tapos, sabi naman nila, yung inano, yung pinabarang daw. Bakit mangyari yung ganon? Hindi ko rin alam. Bakit nagkaroon ba to siya ng karelasyon ng araw? Nagkaroon ka ba ng karelasyon ng araw? Meron. Meron. Babae, lalaki? Babae at saka lalaki. Babae tsaka lalaki. So, anong tawag doon? Pwede kang ma-inlove sa babae, pwede kang ma-inlove sa lalaki. Ganon. May tawag kasi dyan eh. Oo. So nung doon ka sa Maynila ka mo na yun, ang umpisa hindi ka, pagising mo hindi ka na nakakita. Ano yung naging sitwasyon mo doon? Nagtatrabaho po ako nun sa bahay na po, hindi na sa tindahan. Kahit na malabo na yung paningin mo or hindi ka na nakakita, nagtrabaho ka pa rin. Ilang taon mong tiniis na ganun doon? Ano lang po, kasi pinauwi na po ako, buwan lang po, isang buwan lang po, kasi di na nga ako, pinauwi na ako ng pinsan ko. So ang amo mo doon is pinsan mo rin? So nung umuwi ka dito, ganyan na. Ganyan po na po. Magmula nun, so ganun siguro Casey, ito, magbabaka sakali tayo dito kasi lagi kong sinasabi sa aking mga naibablog no na ako naman wala pang kakayahan na sumuporta sa mga katulad ng ganito sa inyo, lalo yan sa mata, medyo may kalakihan yan. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging resulta na ito, nanay. Kaya lagi kong sinasabi na wag po tayong umasa. Dito po ay magbabaka sakali po tayo, no? Mahirap na baka mamaya maghintay kayo sa akin, maghintay si Casey sa akin kasi yan nga yung sitwasyon niya, di ba? Sana Casey, wag mong isipin. Ang isipin mo, ito ay nagkwentuhan lang tayo. Kinuwento mo lang sa akin yung sitwasyon sa iyong mga mata, no? Sa ngayon, pansamantalan, nanay, ay magbibigay ako ng konting halaga. Siguro, pwede nyo ipambili ng kahit asin or konting ricado, no? Kasi
wala tayong kakayanan pa na magbigay ng malaking halaga, no? Magdasal lang po kayo na sana po ay makakita sa inyo. Sa pera, kasi nakikilala mo? Ay, hindi talaga. Hindi mo siya, yung bang kahit yung nakakapa mo. Pero, ayun nga, ibig sabihin ko na ano mo yung numero, ganyan. Natatandaan mo? Okay. So, ito kasi, may kunting halaga ako dito, ha? Maraming salamat. Pagpasensyahan mo muna yan, ninyo nanay. Kasi yan po yung ating kaya muna sa ngayon. Imbis na bigas yung ating madadala, ay iyang kunting halaga yung maibibigay natin. Lagi natin tatandaan na mayroon tayong dapat paghugutan ng lakas na loob. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong makakalimot sa Kanya. Lagi po tayong magdasal, manalangin ng tagos sa ating mga puso, no? Basta ganun, Casey at Ate Elizabeth, lagi po kayo mag-iingat dito, no? At kami ay magpapaalam na muna kasi kami ay mayroon pang pupuntahan, ano? Yan. At pasensya na kayo sa aking naiabot na konting Maraming tulong. salamat. Yan, welcome, Sige, Casey. Casey. Alis na muna kami. Opo, salamat din po. Nanay, sabay muna po kami. Ingat po. So yun mga kalingap, mga kababayan, nakuha na natin ang kwento itong mag-ina na si Ate Lilibet at kanyang anak na si Casey. Nakakaawa mga kalingap, mga kababayan, ano. Pero yun nga, sabi ko nga, ako ay wala pang kakayahan o kakayanan para suportahan yung mga kagaya ni Casey. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat po. Unang-una, Kuya Bal Santos Matobang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At shout out sa lahat ng landing pad, no? Unang-una, landing pad ng Donsol, landing pad ng Gumaka, Quezon, at landing pad ng Davao. Maraming salamat. Lisa 67 Vlog, Tita Iman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Chunila Reyes. At shout out sa Team Rico, shout out sa Team Solid, at maraming salamat Maestro 21 TV. At shout out sa lahat ng Kalahi community. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po. At mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat din Kindred TV, Maria Cosinira, at KTV Angels, maraming salamat po sa inyong support, no? Sa mga nagsishare ng blessings sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Lagi po tayo mag-iingat, lalong-lalo na ang mga OFW nating kababayan, kung saan man po kayo naroroon. Maraming salamat mga kalingap, mga kababayan, and God bless us all. Bye-bye!